Dominant Protector. Credit to the author. 71 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nilinis ni Terence ang mesa pagkatapos ng hapunan kasama si Yasi. Karaniwang dinadala ni Fredo ang mga pinggan sa susunod na araw sa hotel, ibinabalik ang mga ito sa mga tagapaghugas ng pinggan pabalik sa hotel, ngunit hindi nagustuhan ni Terence kung gaano kagulo at oily ang lahat. It wasn't much of a effort to just wash the dishes, anyway. Masyado kang pamilyado, Shelgay, kung sino man ang mag-uuwi sa iyo para sa asawa ay magiging mapalad sa hinaharap. Aakyat na ako, bye. Nagbigay ng ilang salita ng pampatibay loob si Yasi bago nawala sa itaas. Iuwi para sa asawa. Isang malamig na sensasyon ang bumalot kay Terence. Medyo mas kialinest ang babae, pero nasanay na siya sa pagiging kakaiba ni Yasi ngayon. Inilagay ni Terence ang mga walang laman na lalagyan ng pagkain sa isang plastic bag, at pinatay ang mga ilaw bago bumalik sa kanyang silid. Si Terence ay hindi mapakali, ang mga pintong bato ay malapit nang bumukas muli. Ang kanyang konstitusyon ay lumakas ng husto, at ang kanyang mga meridian ay nadama na mas matatag. Ito ay pareho sa kanyang liksi at husay bilang isang manlalaban, pati na rin siya ay higit sa karaniwang tao sa puntong ito. Mula sa pananaw ng mga normal na tao, si Terence ay isang master sa mga masters, isang ganap na manlalaban. Nasasabik si Terence kung ganito siya kalakas sa unang yugto, gaano siya kalakas kapag umaban siya sa kalagitnaan at huling bahagi. Naroon din ang ikalawang hanay ng mga pintong bato, ano ang nasa kabila nito. Pinunasan ni Terence ang jade na nakasabit sa kanyang leeg habang nagmumuni-muni. Ang jade na ito lamang ang nagdulot sa kanya ng hindi mabilang na bilang ng kapalaran. Ano ang posibleng hawakan ng mga pintong iyon? Nailigtas pa nga ng jade ang buhay ng kanyang mga warmates sa maraming pagkakataon, ngunit hindi pa ganap na naiintindihan at nauunawaan ni Terence ang kalikasan nito. Ang kapangyarihan ng jade ay nakakaintriga, parang ang isip ni Terence ay nakaugnay dito. Ang jade ay palaging pinamamahalaang makilala ang anumang mga kaaway na nilalang na malapit sa kanya. Ito ay palaging magpapadala sa kanya ng isang senadorios, na nagbibigay sa kanya ng isang tiyak na lawak ng premonitive na kakayahan. Dahil mismo sa jade na ito kaya nabuhay si Terence at ang kanyang mga warmates kapag sinasalakay sa primal jungle, na nakakaalis sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay sa bawat oras. Ang jade ay nagbigay din ng karagdagang function, pati na rin, anumang kaaway na nilalang na nakatagpo ni Terence ay magre-rehistro mismo sa jade. Palagi nitong makikilala ang tao, kahit na ang kanilang mga pag-alit na layunin ay itinatago. Kung mas malapit ang tao kay Terence, mas malakas ang reaksyon ng jade. Ang isang labanan sa pagitan ng mga master na higit pa o mas kaunti ay palaging natatapos sa mga sorpresang pag-atake at pagpaslang. Ang isang nabigong pagtatangka ay magreresulta sa isang agarang pag-atres. Ang mga pinahabang komprontasyon ay pinananatiling pinakamababa. Lahat ng nakaharap kay Terence noon ay nahulog sa kanyang mga kamay, kahit na nagawa nilang makatakas, palagi silang papatayin ni Terence sa huli. Ito rin ang dahilan ng palayaw sa kanya ng kanyang mga warmates, Eagle. Kung tutuusin, walang gaanong hayop na nakalabas ng buhay pagkatapos na targetin ng agila. Walang sabi-sabi na ang mga kakayahan ng jade ay higit pa doon. Nagpadala ito ng mga senyales kay Terence para sa magagandang premonitions, pati na rin sa mga masama, na nagbibigay ng iba't ibang senyales para sa bawat sitwasyon. Hindi niya alam kung paano ipinadala ng jade ang mga senyales, o kung anong anyo ang dumating sa kanila, ngunit tila hindi napapansin ng lahat ng tao sa paligid niya. Ang tatlong signal na ito ang tanging naiintindihan ni Terence sa kasalukuyan. May mga pagkakataon kung saan nagpadala ang jade ng iba pang mga signal na hindi nahuhulog sa tatlong kategorya, at wala siyang ideya kung ano ang reaksyon ng jade, o kung ano ang ibig sabihin nito. Itinulak ni Yasi ang pinto, pumasok sa silid ni Cheryl at nakita niya itong nakasiksik sa harap ng kanyang test paper, binabasa ang kanyang mga sagot habang kumakain siya ng potato chips. Masyadong maraming chips ang makakaapekto sa iyong paglaki, alam mo. Napangiti si Yasi habang nakatingin kay Cheryl, naaalala ang ginawa niya kay Terence kanina. Bakit ka nakangiti ng ganyan? Nagiging hindi komportable si Cheryl sa sobrang saya ni Yasi na nakangiti.
Tiningnan niya ang kanyang katawan saglit, hindi nakahanap ng anumang kapansin-pansin. Ipinahihiwatig ba ni Yasi na mas nabuo ang kanyang dibdib kaysa kay Cheryl? May sasabihin ako sa iyo, Cheryl. Pinaghiganti kita. Ngumisi si Yasi habang bumagsak sa kama, inagaw ang chips ni Cheryl mula sa kanya. Masyadong maraming chips ang nakakaapekto sa iyong paglaki, tama ba? Sabi ni Cheryl sabay tingin. Anong ibig mong sabihin, maghiganti? Anong ginawa mo? Hehe, maganda na ang paglaki ko, perfect body para sa height ko. Nagkomento si Yasi, walang pakialam sa mundo habang naghulog siya ng chip sa kanyang bibig. Well, you see? I called Shell Guy to the table para makapaghapunan tayo, at sinabi ko sa kanya na maupo sa inuupuan mo. Tapos sabi ko, we have your rice and chopsticks set up already. How? So what wait, are you telling me na kumakain siya sa bowl ko? Tanong ni Cheryl in realization, her eyes wide open. Oo, at gamit mo rin ang chopstick mo. Tuwang-tuwang sabi ni Yasi. Anong paghihiganti, tama. Kinain na rin niya ang laway mo. Ano sa mundo? Umiling si Cheryl, hindi makapagsalita. Hindi ba't mabuti para sa kanya iyon? So masama pala sa'yo kapag kinain mo ang laway niya, pero mabuti naman sa kanya kapag kumain siya ng laway mo. Nag-isip pa si Yasi, gayunpaman, at napagtanto na may katuturan ang mga sinabi ni Cheryl. Kahit sinong lalaki sa kanilang paaralan ay malamang na masayang ngumingiti kung nangyari ito sa kanila. Whatever, itigil na natin ang pag-uusap tungkol sa kanya. Inis na sabi ni Cheryl. Hindi siya masyadong mahilig makipag-usap tungkol kay Terence ng madalas. Hindi ka ba pupunta sa English paper? Oo, gagawin ko na ngayon. Seryosong sagot ni Yasi habang pinupuntahan ang kanyang bag, inilabas ang kanyang English test paper at pinuntahan sila ni Cheryl. Maganda ang IQ ni na Cheryl at Yasi, ngunit walang silbi kung hindi sila magsusumikap, mayaman at makapangyarihan ang kanilang mga pamilya, ngunit hindi iyon dapat maging dahilan para sila ay magluwag, lalo na si Cheryl. Ayaw niyang sabihin ng mga tao na nakapasok siya sa isang elite class dahil sa kung sino ang kanyang ama. Nang matapos ang kanilang mga English paper, itinuon ng dalawa ang kanilang atensyon sa pagre-rebisa ng ibang asignatura. Ika-12 baitang sila, kung tutuusin, at malapit na ang mga huling pagsusulit. Tiniyak ng kanilang mga background na makapasok sila sa isang nangungunang kolehiyo, ngunit ang tunay na karapat-dapat sa pagtanggap na iyon ay isang ganap na naiibang bagay. Gabi na, at humikab si Cheryl. Napapagod na rin si Yasi, at naligo ang dalawa sa banyo bago manood ng episode ng Pleasant Lamb and the Big Big Wolf sa kanilang MP4, matutulog kaagad pagkatapos. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagsasanay ng kanyang Dragon Mastery. Ang isang gabi ng muling pagdaragdag ng tibay sa pamamagitan ng pagsasanay ay higit pa sa sapat upang palitan ang ilang oras ng pagtulog. Alas 5 na ng umaga nang imulat ni Terence ang kanyang mga mata, nagpakawala ng malalim at maputik na hininga. Nagpasya siyang huwag nang manood muli ng telebisyon habang nagsi-toothbrush, magdudulot lang ito ng problema sa kanya. Mapapanood niya ang anumang gusto niya sa kanyang silid pagkatapos bumili ng kanyang sarili ng laptop. 72. Hindi inisip ni Terence na maghanda ng almusal para kina Cheryl at Yasi, ngunit binanggit ni Fredo na palaging nag-aalmusal ang mga babae sa paaralan bago dumating si Terence. May natitira pang kanin mula sa hapunan kahapon, at nagpaplano si Terence na magluto ng sinangag na itlog. Isa lang naman itong kilos para sa kanya, kung tutuusin. Nagbihis muna siya bago pumunta sa kusina. Nakakita siya ng ilang sausage at 2 itlog nang buksan ang pinto ng refrigerator. Ang patuloy na pag-aalaga ni Fredo ay ginagarantiyahan ang kalidad ng mga sangkap na ito, at malabong mag-expire ang mga ito. Ang 2 prinsesa ay bihirang magluto, ngunit hindi masama ang pagkakaroon ng panukalang pangkaligtasan para kay Cheryl na gumawa ng kanyang sarili ng magaan na pagkain sa gabi, kung siya ay magutom. Wala siyang mahanap na anumang sibuyas, at nagpa siya na gawin ng wala. Naaalala ang biglaang pagtaas ng mga presyo ng sibuyas pagkatapos mag-viral ang kanta ng sibuyas. Ang egg fried rice ay isang bagay na madalas niluluto ni Terence sa bahay, at hindi nagtagal bago niya nagawa ang ulam.
Inihanda niya ang sarili niyang bahagi, tinapos ito ng mabilis hanggat maaari bago itapon sa lababo at hinugasan ayaw niyang maulit ang anumang digmaang laway. Tiyak na gumawa siya ng kaunting ingay dahil sina Cheryl at Yasi ay dumating na inaantok na naglalakad sa kanilang pijama hindi nagtagal. Ang mga pijama ay cute, na may mga cartoons, ngunit ang dalawa sa kanila ay tila medyo luma na para doon. Naalala ni Terence ang uri ng mga palabas na pinapanood ng mga babaeng ito, at nagkibit-balikat sa sarili. Naisip niya na ganoon ang mga babae, lalo na ang mga mayayaman hindi naman kakaiba sa kanila ang pagiging immature paminsan-minsan. Gayunpaman, ang malasutla at makinis na pares ng mga binti sa ilalim ng pijama na palda, ay nagpainit kay Terence hindi kaya mas alam na dalawang babaeng ito ang tungkol sa mga bagay na ganoon. May isang nakakatakot na lalaki sa bahay. Si Terence ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay na marumi sa dalawa, ngunit gayunpaman. Wah, Shield guy? Nakapag-almusal ka na naman. Sabi ni Yasi habang umaamoy-amoy, sinusundan ang bango sa kusina. Ho! Egg fried rice? Paborito ko. Tumikim lang si Cheryl bilang tugon, medyo hindi nasisiyahan sa kung gaano kapansin-pansin si Yasi. Anong ginagawa mo Yasi, hindi mo siya basta-basta mapupuri ng ganyan. Kumakain ka ba, Cheryl? Tanong ni Yasi habang kumukuha ng mangkok. Ako. Ayoko ng egg fried rice. Pinipigilan pa rin siya ng pagmamataas ni Cheryl, tila ang pagkain ng pagkain ni Terence ay parang natatalo sa kanya. Kumain nga siya ng luto ni Terence kahapon, gayunpaman, at isang araw bago iyon, ngunit. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang sasabihin tungkol sa kung paano kumilos si Yasi, pati na rin. Kinailangan ba talaga niyang maglagay ng ganoong kasiyahang mukha? Kanin na lang. Tara, marami akong ginawa alam mo. Sayang lang kung hindi ka kumain. Nakangiting nagalok si Terence, na parang napapansin ni Cheryl na sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. Nako, sabi nga siguro ng mga guro na huwag mag-aksaya ng pagkain. Baka kakain ako ng kaunti. Sinabi ni Cheryl pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, tinanggap si Terence sa kanyang alok. Ah! Wala nang idinagdag pa si Terence. Ayaw sayangin ni Miss ang pagkain, ha? Well, make sure to eat enough. Mamamasyal ako. Sabi ni Terence habang lumiko sa pinto, palabas ng villa. Magiging awkward lang para kay Cheryl kung nakatayo lang ito habang pinapanood siyang kumakain. Cheryl, napansin mo ba? Sa totoo lang mabait na lalaki si Shield Guy, malakas siya, magluto, at ang gwapo niya ngayon na tingnan ko siya, hindi ba? Bulong ni Yasi habang naglalagay ng isang kutsarang sinangag sa kanyang bibig. Talaga, Yasi. Ilang pansit lang ang kailangan para sir-on ka. Paano mo siya masasabihan? Tanong ni Cheryl na nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwalang nakatingin kay Yasi. Naiinitin ka ba o ano? Ikaw ang nag-iinit. Ganti ni Yasi, namumula ang mukha. Sinasabi ko lang, baka magsisi ka sa bandang huli kapag kinuha siya ng iba. Huwag mong kakalimutan ang ginagawa ni Amara kay Shield Guy pagkatapos ng 2 araw na makilala siya, parang gusto niya talaga. Ano? Sa tingin mo ipaglalaban ko siya kay Amara? Tanong ni Cheryl habang nakakunot ang mga labi. Hindi mo ba nakita kung gaano siya kadaling akitin ni Amara, hindi siya espesyal, okay? Isang pervy na lalaki. Si Yasi, sa kabilang banda, ay nalungkot nang banggitin si Amara ano ang nakita ng kanyang kapatid sa babaeng ito. Siya ay nasa isang bagay kung malaman niya ang tungkol kay Terence at sa kanya. Ako. Tumikim si Terence nang lumabas siya. Ano ang nangyari sa kanya kamakailan? Nagkaroon ba siya ng sipon? Si Terence, natural, ay walang ideya na pinag-uusapan lang siya ng 2 babae sa loob. Pangatlong araw na ni Terence sa villa, ngunit ito ang unang pagkakataong lumabas siya, ang buong lugar ay halatang tinitirhan ng mayayamang pamilya. Sa pag-iisip na iyon, pinag-isipan ni Terence ang background ng pamilya ni Yasi, hindi pa niya nakita ang kanyang mga magulang noon, at ang babae ay nakatira sa isang villa ng mag-isa. Malinaw na hindi ipinanganak sa normal na paraan. Isang itim na Ferrari ang kumari pa ng takbo papunta sa direksyon ni Terence mula sa di kalayuan, dumadagandong habang papalapit ito.
Malinaw na bumagal ito nang marating si Terence, at ang driver sa loob ay sumilip nang may pagtataka nakita na niya ang lahat ng iba pang mga young masters at young ladies sa lugar noon, ngunit si Terence ay isang napakapreskong mukha. Hey pare, bago ka lang dito? Tanong ng binata. Ako. Ah, oo. Hindi alam ni Terence kung anong uri ng tao ang lalaking ito, ngunit ang isang simpleng pagbati ay hindi makakasakit. Ako si Trent Son. Inaalagaan ko ang lahat ng nandito sa CB Villas, kaya huwag mag-atubiling gamitin ang pangalan ko sa tuwing may problema ka. Isaisip ko yan, salamat. Nakayukong sabi ni Terence habang nakatingin sa madamdaming si Trent. Hindi niya kailangan ng anumang proteksyon o pag-aalaga, ngunit ang lalaki ay lumalapit sa kanya na may magandang intensyon, at si Terence ay tumugon sa isang kaaya-ayang kilos ng kanyang sarili. Ang kakulangan ng reaksyon ni Terence sa kanyang pangalan ay nagsabi kay Trent na hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya. Ngumiti siya ng mahina, at hindi na nagsalita pa. Well, ang tagal ko nang pumasok sa school, kailangan pang mag-register ngayon. See ya. Bye. Sabi ni Terence, kumaway palm kay Trent. Dahil doon, pinaandar ni Trent ang kanyang makina at nawala sa malayo. Naunawaan ni Terence kung saan nanggaling ang Trent na ito marahil ay kilala siya sa labas, na may malakas na background, pati na rin, nag-aalaga sa kanyang mga kapitbahay sa parehong distrito. Si Terence ay isa lamang sa mga kapitbahay na ito. Ang diskarte ni Trent, gayunpaman, ay maaaring maisip na bastos at mabait, ngunit hindi inisip ni Terence ang lalaki bilang isang haltak o anumang uri. Ilang kotse pa ang pinabilis ni Terence pagkaalis ni Trent. Maliban sa mga sports car ay ang Mercedes-Benz, BMW, Audi, Bentley, at Rolls-Royce na mga sasakyan lahat ay mga nangungunang tier na sasakyan. 73. Hindi inaasahan ni Fredo si Terence sa pintuan nang ihinto niya ang kanyang Bentley sa harap ng villa. Anong ginagawa mo dito, Mr. Linford? Tanong ni Fredo, curious. Gusto ko lang ng sariwang hangin, tingnan din kung ano ang mga kapitbahay natin. Sagot ni Terence. Tumango si Fredo bilang tugon. Handa na ba ang mga babae? Kukunin ko ba sila? Katatapos lang ng pangungusap ni Fredo nang lumabas sina Cheryl at Yasi, nasa likod ang kanilang mga bag habang nag-uusap. Binati nila si Fredo bago sumakay sa kotse. Si Terence, gaya ng nakasanayan, ay umupo sa harapan, at sinimulan ni Fredo na ihatid ang tatlo sa paaralan. Ang mga babae ay hindi tumitigil sa pag-uusap mula nang makapasok, bulungan ng mahina sa isa't isa sa buong oras. Medyo malayo ang mga babae kay Terence dahil sa lawak ng sasakyan, at sinubukan niyang iwasang makinig sa sinasabi ng dalawang babae. Natigil ang bulong ilang sandali, nang itulak ni Yasi si Cheryl. Kaya gusto mo ito. Bakit hindi mo masabi? Like what? It was just a couple mouthfuls, it's fine if you don't want to say it, I don't really mind either way. Umiwas ng tingin si Cheryl kay Yasi bilang tugon. Usual lamang pouted walang magawa. Sige, sige, sige. Sasabihin ko na. Ang huling ilang mga pangungusap ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga bulong, at pinulot sila ni Terence sa upuan sa harapan, sa kabila ng hindi naiintindihan ng mga ito. Tito Fredo, maaari ka bang kumuha ng masariwang sangkap kapag pumunta ka ngayong gabi? Hiling ni Yasi. Oh, sangkap. Tanong ni Fredo, medyo nagulat sa biglaang kahilingan. Gulay at karne ba ang pinag-uusapan mo? Oo, mga itlog, pampalasa, maraming uri ng sangkap hanggat maaari nauubusan na kami ng mga ito. Sabi ni Yasi sabay tango. Oo naman. Sumagot si Fredo, hindi sigurado kung saan ito nanggagaling. Palaging iniiwan ng mga batang babae ang mga sangkap na inihanda niya para sa kanila, at binawasan niya ang halaga nang makita kung paano nag-expire ang lahat ng hindi ginagamit. Hindi niya inaasahan na hihingi si Yasi ng higit pang mga sangkap nang wala sa oras. Sa paghusga sa pag-uusap ng dalawa, naunawaan ni Fredo na iyon din ang gusto ni Cheryl. Ang ganda! Magkakaroon tayo ng maraming masasarap na pagkain mula ngayon. Tuwang-tuwang sabi ni Yasi habang nakataas ang kamay para makipag-high five kay Cheryl. Umirap lang si Cheryl bilang tugon. Pagkain, 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 ang iniisip mo lang ay pagkain.
Walang imek lang si Terence sa loob ng kanyang ulo, magiging tanga siya kung hindi pa rin niya naiintindihan ang pinaplano nitong Yasi. Ano sa tingin niya ang ginagawa niya, nakakakuha ng napakaraming sangkap, akala ba niya ay chef na si Terence ngayon? Damat! Nagmura si Terence, inis kung paano siya pinagbantaan ni Yasi ng ganito gamit ang ilang tisyo. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay mamamatay sa katatawanan kung malaman nila kung ano ang nangyayari. Mas malala pa rin ito dahil sa likas na katangian ng pangyayaring iyon, ito ay isang malalim na butas na kinaroroonan ni Terence, at wala siyang magagawa kundi tiisin ito. Sa buong katapatan, gayunpaman, ang pagluluto dito at doon para sa mga gantimpala na ipinangako ng chairman ay hindi ganoon kalaki. Nagpasya si Terence na isipin na lang ito bilang bahagi ng misyon. Ang kanyang buhay ngayon ay makalangit kung ihahambing sa mga araw na iyon sa mga gubat ng North Africa, kung saan kahit isang simpleng kagat ng gagamba ay kumitil ng mga buhay. Maaari siyang pumasok sa paaralan tulad ng dati niyang gusto ngayon, at maaari rin niyang matamaan ang mga babae. Kahit na ang bahaging iyon ay tila hindi masyadong magagawa kung isasaalang-alang ang kanyang sitwasyon. Nagmumuni-muni si Terence nang mapansin niyang nakaharap sa kanya si Yasi sa rearview mirror, kinusot-kusot ang kanyang mga mata at inilipat ang kanyang mga kilay. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata bilang tugon. Gumagawa si Yasi ng mga bagong kombinasyon, nagagawang bumuo ng napakakomplikadong ekspresyon ng mapagtantong hindi nakatingin si Child Guy. Namumula ang mukha niya sa inis, na nagresulta sa facial cramp. Shoo, anong ginagawa mo? Anong problema sa mukha mo? Tanong ni Cheryl habang nakatingin sa mukha ni Yasi na nagtataka. It's nothing. My tooth hurt. Yasi endured, matatawa lang si Cheryl sa kanya kung sasabihin nito sa kanya ang nangyari. Yung ngipin mo ha. Akala ko may mali sa mata mo, pinipisil mo pa. Mahinang komento ni Terence, medyo maalat tungkol sa pagtrato sa kanya ni Yasi na parang chef niya. Ha! Masayang ngumiti lang si Yasi sa comment, so the guy did see her making faces at him, she didn't cramp her face up for nothing. Bakit ka ngumingiti kapag masakit ang ngipin mo? Tanong ni Cheryl, hindi niya maintindihan kung bakit sa isang segundo ay namumungay si Yasi at masayang nakangiti sa kanyang sarili sa susunod. Wala lang. Sabi ni Yasi sabay wave ng kamay. Ang kotse ay nakapark sa isa sa mga kalapit na eskinita ng paaralan, at ang mga babae ay lumabas ng walang tanong. Nanatili si Terence sa kanyang upuan, nagbabalak na maghintay ng ilang sandali bago sila sundan sa loob. Sinabi naman ni Cheryl sa kanya na ilihim ang kanilang relasyon, pagkatapos ng lahat. Ihahatid ba kita sa ospital, Mr. Linford? Alok ni Fredo. Oh, the check-up. Hindi na masakit ang binti niya, at nakalimutan na niya iyon kung hindi pa nabanggit ni Fredo. Oo naman. Si Terence ay gumawa ng mental note na bumisita sa isang Eastern medicine shop mamaya. Ang normal na gamot ay masyadong mabagal na gumaling. Kailangan din niyang ihanda ang gamot ni Harold. Inihinto ni Fredo ang kanyang sasakyan sa harap ng unang ospital ng Starfield, at si Terence ay bumaba ng mag-isa. Wala na si Francine nang pumasok si Terence sa klinika. Sa kanyang lugar ay isang nasa katanghaliang gulang na babae, at si Terence ay nakahinga ng maluwag, natutuwa na wala si Francine. Ayaw na niya ulit ng awkward moment na ganon. Hi! Nandito ako para sa aking check-up. Sabi ni Terence habang inaabot ang kanyang file sa nurse. Umupo ka dyan. Utos ng nurse matapos tingnan ang file ni Terence. Ilang saglit lang ay binalikan siya nito, dala ang lahat ng inihanda. Tanggalin ang pantalon. Hindi ba dapat isara muna natin ang mga pinto? Tanong ni Terence, medyo nahihiya habang sinusulyapan ang nakabukas na pinto. Walang titingin sa puwitan mo, anak. Tara na. Matipid na sabi ng nurse. Okay. Hindi nakaimik si Terence, inaalala ang mahiyaing Francine kahapon. Ang nasa katanghaliang gulang na nurse na ito ay malamang na ganoon din, minsan. Ang mga taon ay naging isang malakas na ina, at hindi maiwasan ni Terence na isipin na si Francine ay naging ganoon pagkalipas ng ilang 10 taon. Ang pag-iisip ay nagpalamig kay Terence. Ang kanyang unang impresyon kay Francine ay maganda, pagkatapos ng lahat.
Bagaman, kailangan niyang aminin ang husay ng nurse na ito, hindi siya katulad ni Francine, kumukuha lang ng ilang stroke bago tuluyang pinalitan ang mga bendahe. Inihagis niya ang ginamit na cotton pad sa basurahan. Tapos na. Gumaling ka ng mabuti, anak, bumalik ka bukas at magiging maayos ka. Okay. Thanks. Nagpasalamat si Terence sa nurse bago mabilis na lumabas ng klinik. Nakahinga siya ng maluwag, walang laman ang mga bulwagan, ligtas ang kanyang puwitan. 74. Gusto ni Terence na kumuha ng gamot sa silangan, ngunit nagpa siya kung hindi dahil sa paglabas niya ng gusali, kadalasang mas mahal ang gamot sa mga ospital. Nasa kanya ang pera, at ibinigay din sa kanya ang bank card na si Pablo, ngunit ang hinahanap niya ay may mga presyong umaabot sa libo-libo at maging 10,000. Mr. Linford, tumawag lang ang chairman, sabi niya dalhin ka sa kanya kung libre mo. Sabi ni Fredo habang nasa sasakyan si Terence. Oh, hinahanap ako ni Uncle Charlton. Bibisitahin ko siya, kung ganoon. Pero Uncle Fredo, dapat alam mo na wala akong ibang ginagawa kundi ang pag-aaral pa rin. Hindi alam ni Terence kung bakit gustong makipagkita sa kanya ng chairman, ngunit ito ay marahil tungkol sa pagnanakaw sa bangko, o sa insidente kay Henry Bro kahapon. Sige, ipapaalam ko kay Mr. Charlton ngayon din. Dahil doon, inilabas ni Fredo ang kanyang telepono, tinawagan ang chairman at ipinaalam sa kanya na papunta na sila. Nakilala ng security sa underground parking area ang Bentley Fredo na minamaneho, itinaas ang bar para sa kanila bago pa man makalapit ang sasakyan. Hindi nagkomento si Terence sa ginagawa ng mga gwardya para pasayahin si Fredo. Mahal ang Bentley ni Fredo, at hindi madaling mag-replace ng kaparehong kotse para makalusot, ngunit hindi rin ito masyadong mahirap. Ang mga magnanakaw ng bangko sa bangko noong araw na iyon ay napakahusay na gawin ng tagumpay, lalo na kapag na-back up ng isang taong makapangyarihan. Ang isang pares ng mga estranghero na nakalusot sa underground parking area ng kumpanya ay hindi gaanong nakaapekto sa Pablo Industries mismo, at si Terence ay tumahimik dahil doon. Sumakay silang dalawa sa elevator, kumatok sa pinto ng opisina ng chairman pagkarating nito. Si Fredo ay sumilip sa loob, siya ang pinagkakatiwalaang tao ng chairman, at hindi ito higit sa kanya upang gawin ito. May libreng access siya sa loob at labas ng opisina. Gayunpaman, iniurong ni Fredo ang kanyang ulo at isinara ang pinto. Nilinggan niya si Terence. Kasalukuyang occupied ang chairman, maghintay muna tayo bago pumasok. Oo naman. Sabi ni Terence sabay tango. Si Pablo ang chairman ng isang superpower na kumpanya, hindi niya inaasahan na uupo lang ang lalaki sa paghihintay sa kanya. Napakaraming tao na tulad niya ang kayang ayusin at gawin sa loob ng maikling panahon na iyon. Pupunta ako sa banyo, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Magagawa, Mr. Linford. Ganyan ang banyo. Itinuro ni Fredo ang labas ng opisina. Ang palapag na kinaroroonan nila ay naghohos ng mga nangungunang pinuno ng kumpanya, at lahat ng mga opisina ay nilagyan ng sarili nilang mga banyo. Natural lang noon na ang pampublikong banyo ay matatagpuan sa pinakamalayo na lugar mula sa mga personal. Mabilis na nakarating si Terence sa washroom, mahinang narinig ang boses ng lalaki na nagmumula sa loob. Malamang nasa phone yung lalaki. Hindi kailanman nagplano si Terence na mag-eavesdrop, hindi siya ganoong uri ng tao. Ang kanyang mga tainga, gayunpaman, ay napakasensitibo, at hindi niya maiwasang ipagpatuloy ang pakikinig pagkatapos kunin ang isang partikular na pangalan mula sa pag-uusap. Alam mo ba kung gaano katagal akong naghintay ng pagkakataong tulad nito? Si Cheryl na pumunta sa bangko ay isang magandang pagkakataon. Anong klaseng lalaki ang nakuha mo para sa trabaho? Galit na galit ang lalaki, ngunit siniguro niyang hinaan ang kanyang boses sa abot ng kanyang makakaya. Hindi iyon isang bagay na gusto niyang marinig ng mga tao. Malamang na walang kukunin ang mga dumadaan, pati na rin narinig lang ni Terence ang lalaki dahil sa ganda ng kanyang pandinig. Ilang beses nang binanggit ng lalaki ang pangalan ni Cheryl, na hinihimok si Terence na lumapit para mas makinig. Umakyat ang gwardya ni Terence sa sandaling dalhin niya ang bangko. Nanatiling tahimik si Terence habang pinakikinggan niya ang bawat salitang binitawan ng lalaki. How do you expect me to continue working with you people when you can't even get something like this right? It's not even anything big, I only needed you to hold on the girl for a couple hours.
The guys with Pablo, all they had to do was hint to him that we had his daughter, and the contract would have been signed already. Konting pahiwatig lang, hindi na lang kailangan ng chairman niya, yun lang ang kailangan namin ng chairman. Duda ka dyan, hindi mo ba gets? Masasabi ni Terence na ang lalaki ay labis na asar sa kabuuan nito. Ano na naman ba ang pinagkaguluhan nyo? Wala pang nahuhuli, akala ko. Ano? Hindi mo alam kung nasaan ang lalaki mo. Ano? Ano ba? Paano ako magtatrabaho sa isang baboy na tulad mo? Nagmura ang lalaki. Sige, kukuha ako ng ilang impormasyon mula sa pulis dito ayusin ang mga bagay sa iyong dulo. Kung ang mga bagay ay hindi makontrol. Alam mo kung ano ang inaasahan mong gawin, umaasa ako. Isang telepono ang tumunog, at agad na tumahimik ang lalaki, halatang gulat na gulat sa biglang ingay. Napatalon din si Terence sa gulat. Napangiti na lang siya ng mapait sa kanyang nagriring na telepono halos imposibleng magpatuloy sa pag-eavesdrop sa puntong ito. Ang pagkabigla ay matindi sa lalaki hindi niya inaasahan na may sinuman na malapit sa pampublikong banyo, hindi kapag ang lahat ng mga opisina sa palapag na iyon ay may mga pribado. Tanging mga tagalabas at kawani ang bumisita sa banyong ito rin ang dahilan kung bakit pinili niya ang partikular na lugar na ito para tumawag. Ang mga janitor lamang ang dumating para sa paglilinis tuwing umaga at gabi, sa karamihan ng mga kaso. Walang magawang inilabas ni Terence ang kanyang telepono, nakita ang contact ni Fredo sa screen. Binaba niya ang tawag bago bumulong sa sarili. Harold bro, ako si Leandro. Nasaan ka? Nasa Pablo Industries na ako. Nasa pinakataas na palapag ako. Nako, akala ko dyan ka, bilang isang business manager. Third floor? Okay. Okay. Gagamit sana ako ng toilet pero papunta na ako. Ano? Ang pinakataas na palapag ay para sa mga pinuno. Sige. Lumabas si Terence sa banyo habang nagsasalita, patungo sa opisina ni Pablo. Si Fredo, sa kabilang banda, ay hindi masyadong nag-isip tungkol kay Terence na ibinaba ang tawag marahil ay ipinapalagay niya na si Fredo ay tumatawag sa kanya pabalik sa opisina. Nakahinga ng maluwag ang lalaki sa banyo nang marinig ang sinabi ni Terence. May bumibisita lang sa company for affairs, ha? Fuck! Umakyat sa itaas na palapag para sa isang business manager paano naisip ng tanga na ito ang isang business manager na pupunta dito? Hindi ba niya alam na tinatawag lang nila ang sarili nila para sa tunog nito? Mga clerk lang sila. Paunti-unting lumiit ang boses ni Terence, at nagsimulang magsalita muli ang lalaki, mas pinipigilan pa ang boses nito kaysa dati. 75. Babala hindi na edit. Pinlano ni Terence na kalagkarin ang lalaki sa opisina ni Pablo para tanungin, ngunit nagpa siya kung hindi man sa karagdagang pag-iisip, kahit sino sa itaas na palapag ay isang malaking shot, sa isang lugar kasama ang linya ng isang pangunahing stockholder o isang general manager. Walang kasiguraduhan na aaminin ng lalaki ang anumang bagay, pagkatapos ng lahat, at nag-aalala si Terence na hindi lang siya ang nasasangkot sa puka na maaaring mayroong isang buong grupo sa kanila. May mga kasabwat ang lalaki, batay sa tawag sa telepono kanina malamang naligtas pa rin ang ibang taong sangkot kahit na dinala siya ni Terence sa chairman. Higit pa rito, ang mga nakapaligid sa ranggo ng vice chairman ay hindi mga taong kayang hawakan ni Pablo sa ilang salita lamang. Kahit ang kanyang kapangyarihan ay hindi umabot ng ganoon kalayo. Ang isang malakihang kumpanya tulad ng Pablo Industries ay natural na magkakaroon ng iba't ibang paksayon na nabubuo sa loob, at walang dahilan para gawin ni Pablo ang anumang gusto niya sa mga taong nagtatrabaho para sa iba pang mga stockholder, kahit na si Pablo mismo ang pinakamalaking stockholder sa grupo. May posibilidad na ang lalaki mula sa banyo ay isang stockholder mismo walang garantiya sa ganitong uri ng bagay. Ang desisyon ni Terence na manahimik ay nag-ugat sa pag-unawang ito, ayaw niyang alertuhan ang masasamang partido sa kanyang natuklasan. Ang kanyang pag-arte pabalik sa banyo ay para din sa layuning ito. Napansin ni Terence na bahagyang nakaawang ang pinto nang makarating sa opisina ni Pablo. Tila may iniuulat si Fredo sa chairman, na patuloy na tumatango na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Masayang itinaas niya ang kanyang ulo kay Terence habang papasok siya. Terence, andyan ka na pala. Pumasok ka, pasok ka. Tito Charlton.
Bati ni Terence, isinara ang pinto nang pumasok siya. Balak niyang dalhin ang lalaki mula sa washroom sa atensyon ni Pablo. Terence, nabalitaan ko na nasangkot ka sa isang salungatan sa ilang mga tawag kahapon. Bukas na tanong ni Pablo habang si Terence ay nakaupo sa sofa. Naantig si Terence ang tono ng chairman ay hindi isang lektura o panunumbat, kundi isang tono na aasahan mula sa isang nag-aalalang miyembro ng pamilya. Si Terence ay isang empleyado lamang na inupahan upang samahan ang kanyang anak na babae, kung tutuusin napakabihirang para sa mga employer na magpakita ng ganitong uri ng pangangalaga sa panahong ito. Ito ay, gayunpaman, palaisipan sa kanya. Ang chairman ay malamang na nagsasalita tungkol sa pagpapaalis sa kanya sa ilalim ng normal na mga pangyayari, sa takot na isangkot ang kanyang anak na babae sa buong insidente. Oo, itong lalaking ito na tinatawag na Leandro, siya ang nagpahabol sa akin ng mga tulisan. Inami Terence, walang balak na itago ang anuman. Kahit na, si Henry Bro ay dapat nasisihin ng tanungin, kaya ligtas pa rin si Leandro sa lahat ng iyon. Ah, Leandro. Hindi maganda ang nangyayari sa inyong dalawa, tanggapin ko. Hindi inaasahan ni Pablo na si Terence ay makakahanap ng kanyang sarili na isang kaaway na tulad ng ilang araw lamang sa paaralan. Ang lalaking ipinadala ni Leandro kay Terence ay medyo baliw din, kahit na umabot pa sa paglabas ng baril. Ito ay hindi masyadong naiiba sa isang pag-atake ng pagpapakamatay. Ah! Haha! Mapait na tumawa si Terence. Well, kasalanan ko talaga. Mr. Charlton, hayaan mo akong magpaliwanag. Naunawaan ni Fredo ang intensyon ni Terence na pagtakpan si Cheryl, at nagpas siyang magbigay ng tuwirang sagot sa halip. Ang kanyang posisyon bilang pinakapinagkakatiwalaang tao ng chairman, natural, ay nangangahulugan na wala siyang lihim mula kay Pablo. Oh! Aware ka ba sa conflict nila? Tanong ni Pablo, lumingon kay Fredo. Hindi niya inaasahan na may alam si Fredo tungkol sa masamang dugo sa pagitan ni Leandro at Terence. Ito ang nangyari, Mr. Charlton. Tumango si Fredo na may mapait na ngiti. Ang miss ay hindi masyadong masaya kay Mr. Linford bilang kanyang kalasag sa unang araw ng kanilang pagkikita. Binigyan niya si Terence ng isang gawain upang masubukan niya ito, na sinasabi kay Mr. Linford na hawakan ang kanyang problema sa hinahangaan, Leandro, na hindi titigil sa pagsunod sa kanya. Nakikita ko. Huwag nang magsalita pa, sa palagay ko ay naiintindihan ko na ang sitwasyon. Mapait ding ngumiti si Pablo, nanginginig ang ulo sa empatiya. Ang kanyang anak na babae na naman pala ang pinagmulan ng problema. Terence, madalas na mapaglaro si Cheryl, ngunit dapat mong tiyakin na hindi mo siya masyadong hahayaan mula ngayon ang maliit na insidente lang na ito ay naging nakamamatay na. Hindi ko maisip ang mga kahihinatnan kung hindi dahil sa iyong mga kakayahan. Tandaan, kailangan ni Cheryl ng isang taong magbibigay din sa kanya ng kaunting disiplina. Haha, huwag kang mag-alala dyan Tio Charlton, ayos lang talaga ako. Talagang nabigo si Terence na makita si Henry Bro bilang anumang banta. Ang lalaki ay isang sangla, ang uri ng sundalo na ipapadala mo sa mga linya sa harap upang ibabad ang putok ng kanya ng kaaway. Sa madaling salita, walang silbi. Mukhang ang problema lang ni Leandro na ito. Ang ganitong estudyante ay makakasira sa reputasyon ng paaralan, marahil ay dapat kong kausapin si Principal Dingbinggong tungkol dito. Si Pablo ay lubos na hindi nasisiyahan sa bata. Mr. Charlton, si Leandro ay pamangkin ni Mr. Jean sa Board of Directors. Paalala ni Fredo. Palagi siyang pamilyar sa mga detalyeng tulad nito. Oh! Sumimangot si Pablo bilang tugon, hindi inaasahan na ang isa sa mga stockholder ay nasa likod ng bata. Siya ang may pinakamalaking bahagi bilang chairman, ngunit ang iba pang mga stockholder ay may malalaking bahagi rin. May mga limitasyon sa kapangyarihan ni Pablo kapag ang ibang mga stockholder ay kasangkot. Ang Pablo Industries ay isa sa mga shareholder para sa Starfields First School, ibig sabihin, si Director Jean, natural, ay isa rin sa mga stockholder para sa paaralan. Magiging isang mahirap na dilema para sa punong guro kung dalhin ni Pablo ang bagay na ito sa kanya, at kaya nagpa siya ang chairman na iwan muna si Leandro sa ngayon. Hindi rin nagtagal ay graduation na. Ayos lang, wala nang gagawin si Uncle Charlton Leandro, hindi pagkatapos ng insidenteng ito.
Sabi ni Terence, halatang hindi masyadong iniisip si Leandro. Hanam. Terence, kailangan kong humingi ng paumanhin para dito. Maaaring ako ang namamahala sa mga gulong ng isang buong kumpanya, ngunit marami pang ibang bagay na hindi ko maabot. Napabuntong hininga si Pablo. Iyon talaga ang gusto kong pag-usapan. Nabanggit ni Pablo ang kumpanya, at nakita ito ni Terence bilang isang magandang paglipat para sa paksa sa kanyang isip. Tito Charlton, mayroon ka bang update tungkol sa pagnanakaw sa bangko noong isang araw? Natatakot ako na hindi alam lang namin na ang insidente ay hindi isang pangkaraniwang pangyayari, at iyon na. Matapat na paliwanag ni Pablo. Ngunit nakumpirma na ang kanilang mga intensyon ng pagnanakaw ay isang takip para sa kanilang pagkidnap kay Cheryl. Lalo na kapag isinasaalang-alang mo ang mga pagkakataon at oras, at ang katotohanang nangyari ito ng eksakto sa panahon ng aking pagkawala. Tahimik na pinuri ni Terence ang lalaki, ang kakayahang malaman ito mula sa ilang bakas lamang ng mga pahiwatig ay kahanga-hanga sa sarili nitong karapatan. Hindi naman malayo ang hinala ng chairman. Akala ko noong una ay nagpaplano sila ng ransom, ngunit parang hindi tama. Naalala ko kung paano sila kumilos noong araw na iyon, noong pinipirmahan namin ang kontrata nag-iwan ito ng impresyon sa aking isipan, at hindi ko maiwasang i-connecta ang dalawang pangyayari. Ipinaliwanag ni Pablo, na walang balak na itago ang anuman mula sa lalaking nagpoprotekta sa kanyang anak na babae. Ang pagsasabi ng kanyang mga hinala sa kanya ay magiging alerto sa kanya. 76. Bagaman, ito ay isang unang pagpupulong sa pagitan ng aming mga kumpanya, hindi sila dapat magkaroon ng ganoong uri ng masusing impormasyon tungkol sa akin. Ang bagay dito ay wala kaming anumang nakakumbinsi na ebidensya. Sabi ni Pablo, umiling-iling na parang nagdududa sa sarili niyang hinala. Tito Charlton, may narinig akong lalaking may kausap sa phone nung pumunta ako sa washroom kanina. Nagpasya si Terence na ito ang magandang panahon para ilabas ang kaganapan. Sinimulan niyang sabihin sa chairman ang nangyari. Nag-igting ang kilay ng chairman nang marinig ang sinabi ni Terence. Bumalik ang kanyang mga hinala sa pagpupulong, nang patuloy na inaantala ng kabilang partido ang aktwal na pagpirma ng kontrata, sa kabila ng katotohanang halos handa na ang lahat. Para bang may hinihintay sila, sa huli ay ipinagpaliban ang lahat sa ibang petsa, pagkatapos lamang na hindi dumating ang anumang hinihintay nila. Si Pablo ay lubos na nagalit sa biglaang paglabag sa kanilang kasunduan, ngunit ang kontrata ay hindi pa rin napirmahan sa teknikal, ang kabilang partido ay may karapatan pa ring magbago ng kanilang isip sa huling minuto. Ang tanging magagawa ng chairman ay mag-alok ng ilang courtesy sentence bago umalis. Ang dilikas na pagbabago ng isip ay nagbunga ng ilang mga hinala, ngunit hindi gaanong inisip ni Pablo ang mga ito hanggang sa marinig niya ang tungkol sa pagkidnap kay Cheryl, naisip lamang niyang i-connecta ang dalawang pangyayari pagkatapos noon. Ang mga ito ay tila ganap na walang kaugnayan sa unang tingin, at ang koneksyon ni Pablo sa kanila ay hindi talaga matatag. Ang kakaibang pag-uugali ng kabilang partido ang tanging batayan para sa ugnayang iyon. Ang paliwanag ni Terence kanina ay lubos na nagpapatunay sa kanyang mga hinala, walang katapatan mula sa kabilang partido noong una. Sa simula pa lang ay binalak na nila siyang banta kay Cheryl. Nagkaroon ng kahulugan. Magkakaroon siya ng kaunting alternatibo maliban sa sumuko kung magpahiwatig ang kabilang partido tungkol sa pagkidnap nila kay Cheryl. Maaari lang nilang itanggi ang anumang mga akusasyon pagkatapos, pati na rin ito ay isang pagnanakaw sa bangko, kung tutuusin. Ang bisa ng cover-up ay napakalaki. Sa wakas ay naunawaan na ni Pablo kung bakit ang kalabang partido ay patuloy na tumitingin sa kanilang mga relo, na parang may hinihintay. Ang mga salita ni Terence ay nagdala din ng isang bagong bahagi sa problema. Ang lalaki sa banyo ay kailangang maging isang mataas na executive kung siya ay nakabase sa pinakamataas na palapag. Hindi nakakagulat kung gaano kaperpekto ang plano, na May 1 na daga. Top floor authority sa gilid nila. Walang masasabi kung paano bubuo ang mga bagay kung hindi dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari tulad ni Terence. Ang pagtatalaga ng batang lalaki sa anak na babae ni Pablo ay isang matalinong hakbang kung tutuusin. Inayos ni Pablo si Terence na makasama ni Cheryl dahil sa kagustuhan ng kanyang ama, na hindi nagsasaalang-alang ng higit pa doon. Hindi niya akalain na mag-aambag si Terence sa ganoong kritikal na sitwasyon. Titingnan ko ang usapin. Tugon naman ni Pablo.
Mas mainam na makipagkasundo sa ilang partikular na mga executive sa itaas na palapag, ngunit hindi nagpaplano ang chairman na magpigil kapag ang kanyang sariling anak na babae ay nasangkot sa labanan. Tumanggo lamang si Terence, walang balak na makibahagi sa alinman sa mga gawaing ito. Ito ang larangan ni Pablo, bilang chairman ng Pablo Industries. Gusto lang ni Terence na magbigay ng anumang impormasyon na mayroon siya. Terence, hindi pa naaalerto ang kalaban sa mga hinala natin, sana. Tanong ni Pablo nang biglang sumagi sa kanyang isipan ang pag-aalala. Mas mahirap ang pakikitungo kung alam ng lalaking nasa washroom ang pag-eavesdrop ni Terence. Huwag kang mag-alala, Tio Charlton. Nakangiting sagot ni Terence. Pinapatawag ni Fredo ang aking telepono, ngunit nagawa kong ipagpaliban ang aking sarili bilang isang kasama na naglalakad sa maling palapag kapag pumupunta sa kumpanya para sa ilang mga gawain. Ipinaliwanag ni Terence ang buong bagay ng mas detalyado. Hahaha, hindi masama. Pinuri ni Pablo, lalong natuwa sa kanyang desisyon na gamitin si Terence. Ang bata ay napakahusay, at puno ng potensyal. Ang ama ni Pablo ay si Solomon Charlton, na ang mga salita ay nakaimpake ng matinding kapangyarihan sa mga pamilyang Charlton. Ang lalaki ay nagsimula bilang isang karpintero, sa kalaunan ay nagtakda ng pundasyon para sa Pablo Industries at dinala ito sa kanyang kaluwalhatian. Namana ni Pablo ang kumpanya mula kay Solomon, ngunit nanatiling makapangyarihang presensya ang matanda. Ang mga Charltons ay mahirap. Noong una si Solomon ay nabuo lamang ang Pablo Construction Company. Noong si Pablo ay nasa 8 anyos, ang kumpanya ay lumalaki lamang sa isang superpower, hakbang-hakbang, taon-taon. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahusay ng ugali ni Pablo, hindi katulad ng mga young masters na tulad ni Leandro. Palaging tinatrato ni Pablo ang lahat ng may paggalang at biyaya, at patuloy na binabayaran ng kanyang ama ng malaking halaga ng paggalang. Nagsimula na ang lahat ng mga stockholder habang umiinit ang negosyo ni Solomon. Ang kanilang mga bahagi ay ipinasa at minana ng mga henerasyon sa linya, at isang tiyak na hindi pagkakasundo at pagsuwi ay nagsimulang mabuo. Si Pablo, gayunpaman, ay hindi gumawa ng anumang marahas na aksyon tungkol sa kanila, nag-iwan sa kanila ng ilang espasyo dahil sa kanilang pagkakasangkot sa Solomon. Ang nangyari, gayunpaman, ay lumampas sa linya. Ipinatong nila ang kanilang mga kamay kay Cheryl, ang nag-iisang anak na babae ni Pablo. Ito ay tunay na galit na nagtulak sa chairman sa puntong ito. Nga pala, Tio Charlton. May mga misyon ka bang inihanda para sa akin? Nagtanong si Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, na nagpasya na ito ay kasing ganda ng panahon para sa wakas ay talakayin ang paksang iyon. Ilang araw na siyang nasa Starfield ngayon, wala pa ring makabuluhang assignment maliban sa samahan si Cheryl sa paaralan, maghanda ng almusal para sa kanya at makitungo sa ilang mga delinkwenteng clown. Ito ay isang nakaka-relax na buhay, ngunit hindi isang kasiya siyang buhay. Tinanggap niya ang misyon ng may nakatakdang layunin at pag-iisip, ang magkaroon ng buong buhay niya ng komportableng may handa mula sa napakalaking gantimpala. Hindi inakala ni Terence na ang pag-aaral kasama si Miss ay kikita siya ng ganoong buhay. Mga misyon. Napatingin si Pablo kay Terence ng kakaiba. Bueno, may mahalagang takdang aralin na dapat mong asahan, ngunit hindi pa hinog ang oras. Kakailanganin mong makipag-bonding kay Cheryl ng kaunti pa upang matiyak ang tagumpay nito. Natigilan si Terence bond with Cheryl. Anong klaseng misyon ito? Bakit kailangan niyang makipag-bonding sa dalaga para magtagumpay ang misyon? Ano ang bahagi ni Cheryl sa lahat ng ito? Hindi naman pinaplano ng chairman na gawing pain si Cheryl para mahuli ang utak o anuman, di ba? Iyon lang ang lohikal na paliwanag na naisip ni Terence. Ang chairman ay hindi sinusubukang linawin ang mga bagay. Ayon sa karanasan ni Terence sa mga misyon, gayunpaman, ang mga kliyente na nagpapanatili ng malihim na saloobin tungkol sa mga detalye ay hindi kailanman nagpahayag ng aktwal na atas hanggang sa huling sandali. Hindi kailanman hahayaan ni Terence na lumabas ang anumang confidential na impormasyon, ngunit naunawaan niya ang maingat na pag-iisip mula sa mga pananaw ng kanyang mga kliyente. 77. Tito Charlton, maaari ba akong bumalik sa paaralan ngayon, kung tapos na tayo? Nasabi na ni Terence ang gusto niyang sabihin, ang iba ay nasa chairman mismo. Oo, gawin mo iyan. Sabi ni Pablo sabay tango. Huwag mong banggitin ang alinman dito kay Cheryl, ayokong mag-alala siya. Ayoko.
Saad ni Terence, tumayo habang lumingon sa pinto. Fredo, bakit hindi mo ihatid si Terence sa paaralan? Utos ni Pablo. Oo, Mr. Charlton. Sabi ni Fredo sabay yuko ng ulo. Ayos lang magtataksi na lang ako. Agad na tumugon si Terence, mas pinili si Fredo na huwag sumama habang namimili siya ng gamot. May mga bagay na mas mabuting ilihim. Nakikita ko. Walang nakitang dahilan si Pablo para igiit niya. Ipaubaya ko ang kaligtasan ni Cheryl sa iyong pangangalaga habang haharapin ko ang problema. Oo. Kumaway si Terence habang paalis. Ang tunay kong misyon ay may kaugnayan kay Miss, hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya bago magsimula iyon. Hayaan mo na lang, Uncle Charlton. Tumango si Pablo bilang tugon, nagpakawala ng mahinang buntong hininga nang mawala si Terence. Inisip niya na maswerte si Terence sa buong arrangement, ngunit mukhang hindi masyadong interesado ang lalaki kay Cheryl. Napagdesisyonan ng chairman na sundin na lang ang gusto ng kanyang ama, hindi sigurado kung ano ang kanyang binabalak. Fredo, makipag-ugnayan sa departamento ng administrasyon mamaya i-set up ang meeting room. Magkakaroon tayo ng board of directors meeting ngayong hapon. Ang hindi pagpipilit ni Pablo sa pagmamaneho ni Fredo kay Terence ay dahil din dito, mayroon siyang mga bagay na kailangan niya kay Fredo upang tumulong sa pag-aayos. Magaling, Mr. Charlton. Tumango si Fredo bilang pagsunod, mabilis na lumabas ng silid. Si Pablo ay may opisyal na sekretarya, ngunit ang ilang mga bagay ay masyadong delikado upang ibunyag lamang sa kanya, ito ay dapat na isang taong lubos na pinagkakatiwalaan, tulad ni Fredo. Dahil sa katotohanan ito kung minsan ay nakikita si Fredo bilang hindi opisyal na sekretarya ni Pablo. Sumakay si Terence ng taxi ilang sandali pagkatapos lumabas ng gusali. Saan ka pupunta, anak? Tanong ng driver. May alam ka bang mga saksakan na pakyawan ng gamot sa Eastern? Tanong ni Terence, sinamantala ang buhay na mapa sa kanyang harapan. Hindi pa niya nakikilala si Starfield. O, hinahanap mo ba ang uri ng mga hilaw na ugat at sanga, o ang mga natapos na gamot? Ah! Tahimik na tumawa si Terence nang marinig ang mga paglalarawan. Tulad ng karamihan sa mga tao, tiningnan ng driver ang Eastern medicine bilang mga sanga at ugat. Yung tipong hilaw. Hindi nag-abala si Terence na itama o turuan ng driver, pareho lang ito basta nagkakaintindihan ang dalawa. Ang lalaki ay hindi isang profesional o dalubhasa, kung tutuusin. Malamang kailangan mong pumunta sa palengke sa palanan, kung wholesale ang pag-uusapan natin. Paliwanag ng driver. Wala ito sa lungsod, at aabutin ng kalahating araw bago tayo makarating doon. Maaari kang pumunta sa mas malalaking parmasya sa paligid dito kung ganoon din sa iyo. Sumuko si Terence sa wholesale market matapos marinig ang mga salita, wala namang pagmamadali, kung tutuusin. Hindi mahalaga kung sa halip ay pumunta siya sa isang botika. Makikipag-ayos ako sa isa sa malalaking botika na iyon. Gotcha. Pinaandar ng driver ang sasakyan. Huminto ang taxi sa harap ng isang botika makalipas ang ilang liko. Napansin ni Terence na ang metro ay nasa panimulang presyo pa rin, ang lalaki ay hindi lumihis o malayo. Nagbayad si Terence ng pamasahe, at nagpasalamat sa driver bago bumaba. Nagulat si Terence sa eksena nang makapasok siya sa botika. Ang industriya ng medisina ay lubos na kumikita, kahit ano pa man ang panahon ay tila ang lugar ay ganap na puno ng mga tao, kahit na sa isang araw ng trabaho. Sa kabutihang palad, ang hinahanap ni Terence ay Eastern herbs, at karamihan sa mga tao ay hindi masyadong namimili ng mga ganoong uri ng mga bagay. Ibinigay niya ang kanyang listahan ng iba't ibang bagay sa katulong sa tindahan. Inaasahan ni Terence na magtatagal ito. Nagkaroon din ng pagtimbang na dapat isaalang-alang. Naglibot siya sa botika habang naghihintay. Golden Creation Medicine. Isang boses ang tumunog mula sa malapit, na nakakuha ng atensyon ni Terence. Golden Creation. Natigilan si Terence, hindi niya inaasahan na umiiral pa rin ang ganoong gamot. Ang ginto ay tumutukoy sa mga metal na kinakailangan para sa paggawa ng armas, at ang mga armas ang pangunahing dahilan ng pinsalan noong sinaunang panahon. Ang creation naman ay tumutukoy sa mga sugat na nilikha ng mga armas. Ang Golden Creation Medicine ay humarap sa mga pinsalang dulot ng metal, naglalapat ng hemostatic, analgesic, at anti-inflammatory effect.
Ngunit ang pangalan ay isang sinaunang isa hindi na dapat ginamit ang termino. Pasensya na, wala na kami dyan. Blanco ang sagot ng isa sa mga katulong sa tindahan. Tiningnan ni Terence kung sino ang customer, nakita niya ang isang batang babae na nakaitim na damit na may navy cap na tumatakip sa kanyang mukha. Hindi na siya nagsalita pagkatapos ng sagot ng katulong, tumalikod na lamang siya at lumabas ng botika bilang tugon. Napansin ni Terence ang ilang pagsuray-suray sa mga hakbang ng babae. Inilipat niya ang tingin niya pababa sa kanyang mga paa. Ang babae ay nag-iiwan ng sariwang bakas ng dugo sa likod niya, maliwanag na nagmula sa isang sugat sa kanyang binti. Mayroong, gayunpaman, isang malaking pulutong ng mga tao na kasalukuyang sumasakop sa parmasya, at hindi nagtagal bago ang 12-dosenang mga yabag ay bumaril sa landas. Pagkatapos ng lahat, ang unang dahilan kung bakit binigyang pansin ni Terence ang babae ay dahil sa Golden Creation Medicine na binanggit, at pangalawa ay ang pagpatay na nagmumula sa kanya. Ang layunin ng pagpatay ay isang kawili-wiling bagay. Ito ay isang uri ng signal ng mga hayop na ipinadala kapag umaatake sa isa't isa, isang senadorios na mararamdaman lamang sa pamamagitan ng sixth sense. Isang eksperimento ang minsang isinagawa hinggil sa konsepto ng layunin ng pagpatay. Isang ligaw na pusa at daga ang nakulong sa loob ng isang kahon sa gubat, na pinaghiwalay sa isa't isa gamit ang dalawang soundproof na tabla. Ang mga tabla ay hindi malayo sa isa't isa, at hinaranggan ng mga ito ang anumang baho o amoy, na dirdiretsong pinipigilan ang dalawa na makita ang isa't isa, pati na rin. Ang pusa ay tila may naramdaman mula sa kabilang panig ng mga tabla habang isinasagawa ang eksperimento. Agad nitong sinubukang makapunta sa kabilang panig sa pamamagitan ng pagkamot sa pisara. Ang daga, sa kabilang banda, ay nagsimulang umiwas sa mga tabla, maliwanag na naramdaman ang presensya ng pusa. Paano naramdaman ng dalawang nilalang ang presensya ng isa? Ipinaliwanag ito ng mga siyentipiko bilang ika-6 na sentido, ibig sabihin, hindi ginagamit ng mga hayop ang kanilang pangamoy, pandinig, o paningin. Ito ay isang senyales na nagpapadala ang mga hayop sa isa't isa kapag kaharap ang kanilang likas na kaaway, o kapag umaatake ang isang hayop na may buong layuning pumatay. Ang senyales na ito ay ang naging kilala bilang killing intent. Ang mga tao ay may ganitong pang-6 na pandama, pati na rin. Ang ika-6 na pandama ng mga tao, gayunpaman, ay lumihis bilang resulta ng kanilang mahabang panahon na malayo sa kalikasan, na natitira lamang sa mga may pambihirang pandama. Makikita ito mula sa mga veteranong sundalo na naramdaman ang presensya ng pananambang ng isang kalaban, o sa mga mangangaso na gumugol ng buong buhay sa mga gubat. Ang pagkakaroon ng sixth sense stimulated ay posible para sa mga taong naglalagay ng kanilang buhay sa linya sa araw-araw. 78. Hindi mapapansin ng mga normal na tao ang layunin ng pagpatay sa babae, ngunit ginawa ni Terence ang parehong uri ng trabaho na ginawa ng babae. Mayroon siyang pang-6 na sentido sa bagay na ito, malinaw na nararamdaman ang layunin ng pagpatay. Ngunit hindi pa ito alam ng dalaga. Si Terence ay may kakayahang halos perpektong itago ang kanyang layunin sa pagpatay pagkatapos ng kanyang mga taon ng matinding pagsasanay, at napakaliit na bilang lamang ng mga tao ang nakaabot sa antas ni Terence sa bagay na iyon. Umiling si Terence, nagpa siya na iwan ang babae. Ang kanyang kasuotan ay malinaw na nagsilbi sa layunin ng paghiga sa kanya. Sa karamihan, maliwanag na ayaw ng babae na may mang-istorbo sa kanya kapag nasa isang misyon, kahit na ito ay isang tao sa parehong propesyon. Naunawaan din ni Terence ang posibilidad na magtrabaho silang dalawa para sa magkasalungat na paksayon, pati na rin. Excuse me, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang Golden Creation Medicine? Tanong ni Terence sa isa sa mga katulong. Ang katulong ay tumingin kay Terence na parang tulala, na para bang ang tanong ay napakawalang muwang na hindi siya makapaniwala. Ang kanyang sagot ay tila hindi masyadong masigasig bilang isang resulta. Malinaw na surgical na gamot na nagpapagaling ng mga sugat. Wala na tayo sa mga iyon. Mapait na ngumiti si Terence bilang tugon, iniisip na ang gamot ay marahil ay isang bagong imbento. Napakasikat din, kumbaga. Walang pakialam ang assistant sa tanong ni Terence, ngunit may iba. Isang matandang babae ang nagsimulang magpaliwanag kay Terence pagkatapos niyang tumalikod sa katulong, na interesadong sagutin ang kanyang tanong. Binata, hindi mo man lang alam ang tungkol sa Golden Creation. Dapat alam mo ang Dr. Kang, ang himalang doktor ng Eastern Medicine, hindi ba? Siya ang pinakamahusay sa kanyang larangan.
Ang matandang babae ay nagsimulang magdetalye ng impormasyon tungkol kay Dr. Kang. Golden Creation Medicine ay isang bagay na ginawa ni Dr. Kang, isang mabilis na pagpapagaling na gamot na ganap na nagpapagaling sa sugat, at higit sa lahat hindi nag-iiwan ng anumang mga peklat. Kamangha-manghang, hindi ba? Wow! Mukhang kamangha-mangha. Humanga si Terence sa gawa ng milagrong doktor na ito, tila kapantay ng gamot na gagawin ni Terence sa kanyang sarili. Oo. Narinig ko na mayroong isang maalamat na recipe para dito, at na ang karamihan sa Golden Creation ay ipinadala sa militar bilang prioridad dahil sa kung gaano ito kaepektibo. Maliit na bahagi lamang ang ipinapadala sa mga botika ng mga tao, kaya laging mahigpit ang supply. Nagpatuloy ang matandang babae. Halos imposible para sa iyo na makahanap ng anuman sa isang botika ang ikalimang tiyahin ng nakababatang kapatid na babae ng pangatlong kapatid na babae ng kasintahan ng aking pamangkin ay isang tagapamahala ng isang chain pharmacy, at nakuha ko lang ang sarili ko ng isang bote ng Golden Creation dahil sa koneksyon na iyon. Maubos na ang stock sa oras na dumating ang pagpapadala kahit na sa loob ng mga lupon. Ganun ba? Hindi masyadong nagulat si Terence kung gaano kainit ang pagbebenta ng gamot, lalo na kung paano ito inilarawan ng matandang babae. Ito ay tiyak na gamot. Siyempre. Lalo na para sa mga batang babae, ang mga peklat sa kanilang magandang balat ay ang huling bagay na gusto nila, gaano kaya ito kapangit. Hindi nila partikular na pagkatapos kung gaano kabilis ang mga epekto ng pagpapanumbalik, ang punto dito ay walang anumang mga peklat pagkatapos maghilam ang mga sugat. Ang sabi ng matandang babae, na binaril si Terence ng karagdagang paliwanag. Narinig ko na rin na hindi na nagre-regalo ng ginto at alahas ang mga tao sa iba, puro Golden Creation na ngayon. I see. Salamat sa pagpapaliwanag, pero sa tingin ko hindi ko nakakailanganin iyon. Nakangiting sabi ni Terence. Totoo yan, hindi kailangan ng mga kabataang tulad mo ng ganyang bagay. Tumango ang matandang babae bilang pagsang-ayon, maliwanag na hindi naiintindihan ang punto ni Terence. Ang ibig niyang sabihin ay makakagawa siya ng sarili niyang gamot, hindi na niya kailangang bumili ng kahit ano. Si Terence, natural, ay hindi nag-abalang ipaliwanag ang maliit na detalyeng iyon sa babae. Bumalik siya sa Eastern Medicinal Herb Counter, ang kanyang listahan ay natimbang at inihanda, at ngayon ay iniabot sa kanya sa pinagsunod-sunod at selyadong mga pakete. Binigyan sila ni Terence ng mabilisang pagsusuri, at nalaman na ang dalawa kanila ay medyo lumala, malamang dahil sa kung gaano ito katagal sa mga stand. Walang magawa, nagpa siya si Terence na kunin ang kanyang sarili ng higit pa sa mga uri na iyon, upang malampasan ang kakulangan sa kalidad sa mga numero. Ininspeksyon niya ang mga kagamitan at tool na in-order niya, at inimpake niya ang lahat ng matapos ang kanyang negosyo sa botika. Parehong mainit ang pagbebenta ng gamot sa silangan at kanluran sa oras na ito ng taon, na iniiwan ang mga hilaw na sangkap na tulad nito sa alikabok. Walang masyadong demand para sa kanila, at iyon din ang dahilan kung bakit mabilis na naka-walkout si Terence mula sa parmasya kasama nila. Hindi binalak ni Terence na magmadali sa paaralan, siya ay minarkahan pa rin bilang absent. Ganoon din kung magpasya siyang laktawan ang buong araw, at naisip ni Terence na maghanap siya ng lugar na pagawaan ng gamot bago pumasok sa klase. Ang isang bagay na tulad nito, natural, ay hindi maaaring mangyari sa paaralan. Wala sa tanong ang bilya ni Cheryl, pati na rin mababaliw ang dalawang babae kung pupunuin ni Terence ang lugar ng amoy ng Eastern Medicine. Ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito ay ang pagkuha ng kanyang sarili ng isang pribadong silid upang magtrabaho. Sa ideyang iyon sa isip, nagpa siya si Terence na maglakad-lakad upang maghanap ng isang hotel. Napansin ni Terence ang batang babae mula sa parmasya, nakahiga sa puddle ng kanyang dugo sa isang eskinita. Napasimangot si Terence sa nakita, ayaw niyang makisali sa negosyo ng ibang tao, ngunit walang maraming posibleng tulong na darating sa kanya, hindi sa isang malayong eskinita na tulad nito. Kahit na may sumama, malamang na ayaw nilang tumulong, wala itong ay dudulot kundi hindi kailangang gulo kung ang babae ay namatay sa kanilang pangangalaga. Patuloy na nag-aalangan si Terence habang iniisip ang kanyang posisyon, siya mismo ay nasa misyon. Higit pa rito, ang mga nagsagawa ng mga misyon na kinasasangkutan ng mga ganitong uri ng kahihinatnan ay palaging nalutas sa pag-iisip para sa sakripisyo.
Naunawaan ni Terence na maaga o huli ay mamamatay ang babae dahil sa pagkawala ng dugo kung iiwan niya itong mag-isa. Ganyan talaga ang mga bagay-bagay, kung minsan. Ang pagsali sa kanyang sarili sa engkwentro na ito ay walang alinlangan na magdadala sa kanya ng sunod-sunod na problema, lalo na kung isa sa alang-alang ang pagkakakilanlan ng babae. Hindi lang siya basta-basta na namimili ng mga grocery o anumang bagay. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin habang pinagtitibay niya ang kanyang determinasyon, mabilis na lumampas sa babae at tinitigan lamang siya dahil sa awa habang siya ay dumaan. Tumabi ka dyan. Pagkaraan ng ilang hakbang, gayunpaman, natigilan si Terence. Teka. Nakita ni Terence ang isang bagay na pamilyar sa sulyap na iyon kanina, isang bagay na nakita niya sa isang lugar noon. Tumalikod siya at pinuntahan ang katawan ng dalaga para mas malapitan, itinoon ang tingin sa isang singsing na suot ng dalaga sa kanyang pinky. Napabuntong hininga si Terence nang makilala ang mga pattern sa singsing. Idiniin niya ang kanyang mga daliri sa kanyang palso, may bit pa rin ito. Pagkatapos ay binuhat niya ang dalaga at binuhat ito sa kanyang likuran. Ang batang babae ay nahimatay dahil sa pagkawala ng dugo, ngunit ang mga galaw ni Terence ay nag-activate ng kanyang reflexes. Medyo nagpupumigas ang kanyang katawan sa pagtatangkang ipagtanggol ang sarili mula sa hindi niya malay na napagtanto na isang pag-atake. Sinigurado ni Terence na walang nanunood bago tumakbo pabalik sa direksyong pinanggalingan niya, ang babaeng nasa likod niya. 79. Ang family hotel ay nakakuha ng mga mata ni Terence noong nakaraan, ngunit mukhang hindi ito sapat. Kaya nagpa siya siyang tumingin sa paligid para sa isang mas mahusay na alternatibo. Ang kanyang sitwasyon ngayon, gayunpaman ay isang emergency, wala siyang karangyaan na maglakad-lakad sa paghahanap ng mga hotel. Isang kwarto. Sabi ni Terence sa babae sa lobby habang papasok siya sa loob, buhat-buhat ang babae sa likod niya. Ang manager ng hotel ay tamad na nanunood ng ilang telebisyon nang biglang pumasok ang isang binata, isang batang babae sa kanyang likod habang sumisigaw siya para sa isang silid. Hindi niya maiwasang mapangiti sa eksena. Ang kanyang family hotel ay isang medyo mababang antas, na itinayo sa layuning magbigay ng maaliwalas na lugar para sa mga batang mag-asawa na walang pera. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga mahihirap na mag-asawang ganyan ay walang pakialam kung high-end ang lugar o hindi, basta tahimik at malinis. Marami na siyang nakitang mga kabataang mag-asawa na nagpupunta rito para sa isang silid noon, ngunit ang isang kaso tulad ng kay Terence ay isang pambihirang tanawin, halatang tuwang-tuwa ang bata, nagmamadaling pumasok sa lobby ng ganoon. $15 para sa isang oras, 60 para sa isang araw. Sabi nung babae. Magdedeposito muna ako ng 100. Sagot ni Terence habang kumukuha ng 100 bill sa kanyang bulsa at iniabot sa babae. Teka, kailangan mong magparehistro gamit ang iyong IC. Hindi nakalimutan ng babae ang mga kailangan, kahit na naghagis si Terence ng $100 bill para sa kanya. Kumunat ang noo ni Terence bilang tugon, hindi niya alam kung aabot ang dalaga sa ganitong bilis. Walang magawa, kinuha niya ang kanyang IC para sa babae para magparehistro ng silid para sa kanya. Hindi niya kailangan ng anumang pagpaparehistro, hindi ba? Tanong ni Terence, malinaw na tinutukoy ang batang babae sa kanyang likuran, umaasang may parating ang kanyang intensyon sa babae. Hindi, isa lang ang kailangan namin. Iginiit lamang ng babae ang pagpaparehistro dahil sa mga patakaran, hindi niya sinusubukang gawing gulo si Terence o anupaman. Gayunpaman, sapat na ang isang tao na nagparehistro, at ibinigay ng babae kay Terence ang isang room card pagkatapos i-scan ang kanyang IC. Sa itaas, room 209. Salamat. Kinuha ni Terence ang card, at nagmamadaling umakyat kasama ang batang babae sa kanyang likod, na hindi gumagalaw kahit 1 pulgada sa buong oras. Akala niya ay patay na ang dalaga kung hindi niya nararamdaman ang pintig ng puso nito sa ilalim ng lambot ng dibdib nito. Fu. Inihagis ni Terence ang babae sa kama bago maingat na nilock ang pinto. Isinara niya ang mga kurtina at nagtungo sa mga sulok ng silid upang maghanap ng anumang mga kamera, pinapakalma ang sarili nang wala siyang makita. Talagang iiwan ni Terence ang babae, sa buong katapatan, kung hindi niya napansin ang singsing sa daliri nito. Hindi siya yung tipong basta na lang naghagis ng gulo sa sarili niya. Ang pattern sa singsing ay kumakatawan sa isang organisasyon, isang napakakilalang internasyonal grupo ng mga assassin.
Si Terence ay hindi bahagi ng organisasyon, ngunit medyo may pinagmulan sa pagitan ni Terence at ng mga tagapagtatag ng grupo. Ang nagturo ng pagpatay kay Terence, sa simula, ay isa sa mga nagtatag, pagkatapos ng lahat. Magaling si Old Linford, ngunit hindi niya forte ang pagpatay sa anino, isa siyang dules na nakipag-away sa isang kaaway ng harapan. Ang katotohanan ng mga misyon, gayunpaman, ay nagbigay ng kaunting mga pagkakataon para sa marangal na mga labanan tulad niyan. Ang mga pagpatay at pananambang ay susi sa tagumpay, at ipinadala ni Old Linford si Terence sa tagapagtatag na iyon noong siya ay 6 na taong gulang. Ang tagapagtatag pagkatapos ay naging tagapagturo ni Terence sa loob ng 2 taon, na ipinasa sa kanya ang mga paraan ng pagpatay. Hindi niya alam ang eksaktong pagkakakilanlan ng kanyang tagapagturo, ni hindi binanggit ni Old Linford ang anumang bagay tungkol sa bagay na iyon, ngunit naunawaan ni Terence ang kanyang tagapagturo ay isang napakalakas na tao. Ilang taon na ang nakalipas, Master. Namiss siya ni Terence ang lalaking iyon ang tunay niyang mentor, sa pangalan at sa katotohanan. Marami rin ang itinuro sa kanya ni Old Linford, ngunit talagang mas lolo at apo sila kaysa tagapagturo at mag-aaral. Hindi kailanman tiningnan ni Terence si Old Linford bilang isang mentor, ni hindi niya ginasto. Hindi pa niya natutunan ang kahit isang katlo ng mga kakayahan ng kanyang mentor nang paulit-ulit siyang naranasan ng mga pagkakataon sa misyon, isang matibay na patunay ng katatagan ng kanyang mentor. Bagaman, ang kanyang edad sa oras na iyon ay humadlang sa kanya mula sa tunay na pag-unawa sa pag-aaral, kahit na siya ay talagang magtrabaho ng husto. Ang isang pangatlo ay medyo maganda na. Dahil sa kanyang pasasalamat at paghanga sa kanyang mentor, kaya nagpa siya si Terence na tulungan ang dalaga, nang makita niya ang logo ng organisasyong itinatag ng kanyang mentor. Matagal nang hindi nakikisali ang kanyang mentor sa mga aktibidad ng organisasyon, ngunit baliwala na sa kanya ang laga ngayon. Tutulungan kita minsan, ngunit nasa iyo na ngayon kung mananatiling buhay ka. Sabi ni Terence habang inihiga ng maayos ang babae sa kama. Tumagilid ang kanyang ulo, at nahulog ang takip. Nalaglag ang itim at malasutlang buhok, na naglantad ng isang maputlang maselang mukha sa ilalim. Napakapino ng kanyang mga tampok, at ang kanyang mga pilik mata ay napakahaba. Magkadikit ang mga kilay, gayunpaman halatang nasasaktan siya kahit na walang malay. Bahagyang nagulat si Terence sa biglaang tanawin, hindi niya inaasahan na ang gayong Katanji tanging kagandahan ay may tatago sa ilalim ng sombrero ng mangingisdang iyon. Isang babaeng tulad nito, isang asasin. Ang batang babae ay mukhang isang teenager, marahil ay nasa kanyang kabataan pa at hindi gaanong kalayuan sa kung gaano katanda si Terence mismo. Umiling si Terence, nagpas siyang isipin ang sarili niyang negosyo. Malamang may dahilan ang dalaga. Ang sugat ay malamang na matatagpuan sa isang lugar sa ibabang bahagi ng katawan ng batang babae batay sa kung paano siya naglakad kanina, ngunit ang kanyang leather na pantalon ay naging mahirap para kay Terence na tonton kung saan umaagos ang dugo. Hindi na nag-abala pa si Terence na hanapin ang sugat. Sa isang malakas na paghatak, hinubad niya ang kabuuan ng leather na pantalon ng dalaga, mabilis ang paghinga niya nang tumama sa kanya ang paningin. Maganda ang intensyon ni Terence, at gusto lang niyang tulungan ang babae dahil sa kanyang mentor hindi sinasabi na gusto lang niyang iligtas ang naghihingalong babae. Hinubad niya ang pantalon para lamang sa paggamot, at hindi na iisipin ni Terence ang buong bagay kung ang babae ay ang lalaking mukhang asasin. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Hindi lang napakaganda ng dalaga, ang ganda rin ng kanyang figure. Sa totoo lang, lampas pa kay Terence ang hindi magkaroon ng masasamang pag-iisip sa puntong iyon, lalo na noong hinubad niya ang pantalon sa isang magandang babaeng asasin. Siya ay isang lalaki. Isang lalaki. Ang pagnanasa ni Terence, gayunpaman, ay nag-alab nang makita niya ang pinsala. Basang-basa ng pula ang loob ng pantalon, pati na rin ang pantyhose na suot ng dalaga ay namula na rin. Si Terence ay hindi mahanap ang anumang bakas ng kanyang orihinal na kulay ng balat. Shit! Hindi makapaniwala si Terence kamusta ang paglalakad ng babaeng ito. Paano siya nakarating sa botika para humingi ng gamot? Dapat ay inaalagaan niya ang kanyang pinsala, sa halip na gumalaw. Hindi kaya siya napunta sa ospital kung nagpa siya pa rin siyang lumipat. Ang Golden Creation Medicine lang ba ang nasa isip mo? 80. So there's this part in the last posting where Terence was lusting after the girl's flesh, but I messed up and made it like he pulled her pants off for pervy stuff.
Na-edit na ito ngayon, ngunit tandaan na hinubad ni Terence ang pantalon kung saan iligtas ang babae bilang pangunahing prioridad. Ang pantyhose ng batang babae ay maaaring nakadikit sa sugat habang nakatayo. Ang paghila nito ay malamang na magresulta sa mas malaking pagkawala ng dugo. Kumunat ang noo ni Terence. Walang anumang kagamitang pang-opera sa silid, ngunit naramdaman ni Terence ang isang matigas na bagay sa pantalon ng dalaga habang hinihila niya ito kanina, marahil ay isang punyal dahil sa pakiramdam nito. Ito lamang ang matalas na bagay na mayroon siya, at nagpasya si Terence na gamitin ito para sa operasyon. Dinampot niya ang pantalon niya at inilabas ang punyal, pinaikot ito ng ilang beses sa kamay niya para mas mahigpit ang pagkakahawak dito. Knife play ay isa sa mga malakas na suit ni Terence, ang kanyang pangunahing santukan na sandata kapag ang pagsasanay ng mga assassination weapon kasama ang kanyang mentor ay ang punyal, pagkatapos ng lahat. Ito rin ang pinakakaraniwang sandata na ginagamit ng kanyang mga kaaway. Ginamit ni Terence ang dulo ng kutsilyo upang pumitas sa mga pinagdugtong na mga hibla ng pantyhose, na nag-iingat na huwag mahawakan ang anumang bagay. Ang pantyhose ay naging punit-punit sa loob ng ilang segundo, at bahagya itong hinatak ni Terence upang hilahin ang bahagi nito. Inihagis niya ito sa gilid. Sa wakas ay nakita ang sugat, ito ay nasa kanang bahagi ng kanyang hita, at nababalot na ng simpleng benda. Maliwanag, hindi ito masyadong epektibo, at ang dugo ay mukhang hindi ito titigil sa pag-agos anumang oras sa lalong madaling panahon. Hindi na sana hahanapin ng babae ang Golden Creation Medicine o ano paman kung hindi rin iyon ang kaso. Mahahaba at payat ang mga binti ng batang babae, ngunit wala sa mood si Terence na bigyang pansin ang ganoong bagay. Sa puntong ito wala siyang sakit na ganoon. Hindi magninasa si Terence sa mga hita ng isang babae kapag napuno ito ng dugo, gaano man sila kaganda. Binuksan niya ang bendahe, at nagpatuloy sa pag-inspeksyon sa sugat. Ito ay isang matinding kaso, ngunit si Terence ay nakahinga ng maluwag, ang mga ugat ay hindi nagalaw. Kinailangan sana ni Terence na ipadala siya sa ospital kung kahit na ang mga ugat ay nasira, hindi lang siya nasangkapan para magsagawa ng operasyon ng ganoon. Ang sugat ay tatsulok, malinaw na sanhi ng isang tatsulok na kutsilyo na nasaksak sa laman. Ang isang tatsulok na sugat ay kailangang tahiin muli para tumigil ang pagdurugo. Ang batang babae ay malamang na nalagyan ng benda ang kanyang sarili pagkatapos ng saksak, nagpa siya na bisitahin ang botika para sa ilang Golden Creation nang mapagtanto na ang sugat ay dumudugo. Wala nang natitira pang Golden Creation, at nawala ng malay ang batang babae sa kanyang pagbabalik mula sa napakalaking pagkawala ng dugo. Naunawaan ni Terence ang posisyon ng babae, ang pagpatay ay isang espesyal na trabaho, at ang mga assassin ay bihirang pumunta sa mga ospital kapag nasugatan sa panahon ng misyon. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay kailangang itago bilang lihim hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, nang maunawaan ang pinagmulan ng pinsala, nagpa siya si Terence na magsimulang mag-apply ng gamot. Kahit na malalim ang sugat, hindi pa umabot sa mga ugat ang talam. Hindi ito dapat masyadong malaking problema para mahawakan ni Terence. Pinuntahan ni Terence ang mga bagay na binili niya mula sa parmasya, mabilis na giniling ang dalawang sangkap. Ang proseso ay isang bagay na pinagsanayan ni Terence. Pabalik sa African jungles, ang kanyang gamot ay isang bagay na pinakaaabangan ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Kailangan niyang maghanda ng isang buong halaga ng bag para mahati ito ng maayos. Ang mga bendahe ay hindi na magamit, sila ay ganap na nabasa ng dugo. Hindi pa naghanda si Terence ng anumang mga bendahe, pati na rin kailangan niyang magnap ng ibang bagay bilang kapalit. Ang kanyang uniforme sa paaralan ay bago, at si Terence ay hindi talaga mahilig magpunit ng piraso para mabandage ang babaeng assassin na ito. Pumunta siya sa banyo at nakakita ng ilang disposable disinfectant bath towel. Isang karatula ang inilagay sa tabi ng mga tuwalya, $20-40. Ang mga ganitong uri ng isang beses na paggamit ng mga tuwalya ay hindi kailanman lalampas sa $20 mark sa mga supermarket, ngunit ang mga hotel ay kilala sa paglalagay ng label sa mga bagay na tulad nito na may mas mataas na presyo. Mayroon ding regular na tuwalya na ibinigay ng hotel, kahit na hindi isang disposable item. Ang mga disinfectant bath towel ay inihanda para sa mga taong nahuhumaling sa pagiging sanitary. Pagkatapos ng lahat, nagpa siya si Terence na gamitin ang mga disinfectant na tuwalya, maaari silang magsilbi bilang pansamantalang bendahe.
Nilagyan niya ng gamot ang dinikdik kanina sa sugat ng may mahinang helanghing mula sa dalaga. Hindi siya pinansin ni Terence. Syempre masakit kapag dumampi ang gamot sa anumang sugat. Pagkatapos ay pinunit ni Terence ang mga bath towel sa maraming piraso, at mabilis na natapos ang pagbenda sa sugat ng batang babae. Fu! Bamantong hininga si Terence nang matapos. Ngayong tiningnan niya ito, ang pangunahing problema ay ang pagkawala lamang ng dugo. Ang tsansa na mabuhay ay napakataas ngayong natigil na ang pagdurugo. Bagaman, hindi sinasabi na ang mga mamamatay tao ay kadalasang may higit na sigla at tibay sa nasabi ni Terence, ang babae ay halos makakaligtas dito. Medyo mahina ang pakiramdam niya na magkamalay siya, pero dapat iyon na. Sinimulan ni Terence ang sarili niyang negosyo pagkatapos niyang makasama ang babaeng assassin. Inubos lang niya ang kinakailangang bahagi ng kanyang mga sangkap sa dalaga. May Harold pa siyang dapat asikasuhin. Ang ibinigay niya sa babae ay, sa asensya, pudgeling ng mga sangkap. Hindi gaanong kinailangan iyon upang maihanda, ngunit ang gamot na kailangan ni Harold ay nangangailangan ng mas mahabang panahon. Kailangan niyang pakuluan ito ng dahan-dahan, at siguraduhin na ang bawat sangkap ay idinagdag sa mahigpit na schedule at pagkakasunod-sunod. Isang maliit na slip-up at ang gamot ay magdurusa ng malaking pagkawala sa bisa, hindi makagawa ng mga inaasahang resulta. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan ni Terence na ibigay kay Harold ang isang recipe. Ang proseso ay komplikado, hindi katulad ng mga prosesong ginagamit para sa painkiller sedatives na iniinom ni Harold. Ang mga iyon ay nangangailangan lamang ng pudgeling ng ilang mga panggamot na sangkap ng magkasama, pagkatapos ng lahat. Ayaw din ni Terence na kumalat ang recipe. Nagtiwala siya kay Harold, ngunit walang katiyakan na hindi aksidenteng ilalabas ng lalaki ang sikreto. Magiging sanhi ito ng malaking kaguluhan sa mundo ng medisina. Inilagay ni Terence sa patag na ibabaw ang palayok at alcohol stove na binili niya kanina, at nagpatuloy sa pagpapakulo ng gamot ni Harold. Nagbigay ang hotel ng mga elektron-ikong kagamitan para sa paggawa ng tsaa, ngunit mas mataas ang apoy kapag gumagawa ng Eastern medicine. Ang paggawa ng gamot sa pamamagitan ng pagpapakulo ay isang napakahirap na pamamaraan, ngunit si Terence ay isang taong regular na gumagawa ng straw sandals. Wala itong halaga sa kanya. Ginamit ni Terence ang oras sa kanyang telepono bilang referensya, mahusay na idinaragdag ang mga sangkap sa mga naaangkop na oras. Hindi sigurado si Terence kung gaano nakatagal ang lumipas mula nang magsimula siya, ngunit namdaman niya ang mahinang pag-agos mula sa kanyang likurang kama. Ang kanyang focus ay kasalukuyang inookupahan ng paggawa ng gamot, at hindi niya narinig ang malambot na paggalaw kung ang kanyang mga tainga ay hindi masyadong sensitibo. Hindi lumingon si Terence kung ano ang kanyang ginagawa ay nangangailangan ng lubos na atensyon. May dalawang sangkap na sa kanyang palad, naghihintay na ihulog sa palayok kapag ang oras ay tama. Alam ni Terence na maaaring nagising na ang babae, ngunit mayroon siyang mas mahalaga kaysa sa nangyayari sa kanyang harapan. Mabuti sana kung tumayo na lang siya at tahimik na lumabas ng kwarto, gayunpaman magkakalimutan na silang dalawa sa ganitong paraan mula noon. Hindi kailanman inaasahan ni Terence na bibigyan siya ng anumang pasasalamat o anumang uri ng babae mula sa sandaling nagpasya siyang iligtas siya, gayunpaman. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.